makuha yung reaction niyo po tungkol sa kahapon na interview po ni Ted Filon si George Garcia. Sabi po niya doon na nabigla po siya at nagulat pero tila daw nababaliktad. Ano po reaction niyo po doon? Umamin si Chairman George Garcia na sinabi nga niya sa tumatakbong congressman na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo nung eleksyon. Kung papakinggan mo po, mukhang extortion, ano po? Mukhang invitation na magbayad na lang ng bribe para manalo noong eleksyon. Pero sabi ni Chairman George Garcia, misinterpreted daw, binaliktad daw siya. Ang ibig sabihin daw noon, ayun yung expected na magagastos niya noong kumpanya bilang congressman ng kanilang distrito. Pero kapag tatanungin mo po, magkano ba talaga dapat ang gagastusin ng isang congressman kapag ang bilang ng botante mo ay 300,000 pesos? 3! Kada botante, 900,000 pesos lamang. Pero Chairman George Garcia, bakit mo sinabing 300 million pesos? Ano po ang paniniwalaan ninyo? Yung common sense ninyo? Kung anong ibig sabihin ng sinabi niya? O yung palusot ni Chairman George Garcia? Sa lahat, nagpapasalamat po ako sa tinabayan kay Wilson, kay Ron, sa aking mga kasamahan na kapwa nagmamahal sa bayan, sa sikat na Vice Mayor natin ngayon, Vice Mayor ng bayan. Parang sinabi ko sikat na sikat, napatay. Vice Mayor ng bayan, Attorney Harold Respicio, who's, to my opinion, is one of the heroes of the 2025 elections. Siya po ang nag-bulgar. Palakpakan po natin. Patuloy na nagbubulgar at nagpapaliwanag ng mga anomalya sa eleksyon. Bagamat nanalo na siya, I've been thinking about it. Sa mahirap na pinagdaanan niya, nanalo, ayaw i-proclaim, tapos ewan ko kung paupuin. Is continuing this advocacy dahil totoo naman wala naman tayo aasahang matinong halalan sa darating na 28. And we are here because kami mga kasamahan ko dito, Frederick Matran, General Sito, Attorney Mel Magcamo, Attorney Undersecretary Eduardo Bringas, of course my father, Secretary Butch Verica. We've been at advocacies for decades. In 2013, we questioned the constitutionality of the pork barrel, DILAF, and DAP. We want that case. Pero, kita natin, bawal ng pork barrel, pero ginagawa pa rin. Ang abuso sa kapangyarihan, terrible po ngayon. Ngayon, nakakapanghuli ka na ng walang valid warrant. It doesn't matter who you are. Kita natin ang paglalapastangan sa pera ng bayan kahit sa eleksyon in guise of ayuda, AKAP, AIX, whatever. Pinagbabawal ng membership cards, bawal ang bigay. Pero tuloy-tuloy ang ayuda, pamimili ng boto. Tapos ngayon nakita natin yung last hope na lang po natin sana yung eleksyon na para magkaroon ng maayos na pagbabago sa pagpapalit ng mga leader na inaasahan natin gagawa ng maayos para sa ating bansa. Imananipula pa. Questionable, malinaw na pinaliliwanag sa pahayagan, sa TV, sa social media. Pero wala po. Everything went to deaf ears. Things don't masyado mabilis ang nangyari, napakaganda, mabilis nga ang eleksyon, pero napakahirap dahil hindi rin natin sigurado kung tama naman nilawpa. So, ang puntos ko po, why are we here? We're here because bilang mga Pilipino, meron mo tayo lahat tipanan na sinumpaan. Nung atin pong ilatag ang ating saligang batas noong 1986. Na itawid mo sa ipinaglaban ng ating mga batang bayani noong 1896. Ang mga Pilipino ay nagsama-sama para magkaisa na bumuo ng isang bansa na mag-i-embody ng kanilang mga aspirations, gumawa ng pamahalaang makatuwiran, makatarungan. It's in the preamble. Just
to build a just and humane society that will embody the aspirations of our people. A democratic country that is best expressed in and through the election. Yun po ang tanong natin ngayon. Does our country still embody those principles and those aspirations? So anong gagawin natin? We feel that the government has already become a government that serves the interests of the officials. Mahirap na po ang taong bayan, walang trabaho, taas ang presyo ng bilihin. Pag hinuli ka ng polis, wala kang magawa. Wala kang magawa. Kahit sino ka pa. Pagka nanalo ka sa eleksyon, sabi ng COMELEC, teka lang, DQ ka muna. Wala ka rin magawa. Pagka nilalapastangan ng pondo ng bayan, nilalabas mo sa media, nilalabas mo sa social media, pero dahil walang napaparusahan, dahil sila rin naman ang nasa kapangyarihan, wala rin tayong magawang mga Pilipino. Yung mga hinalal natin para maglingkuran tayo, ang mga naging amo natin na nagpapahirap sa atin. Sobrang laki po at lakas na kapangyarihan na naibigay natin sa Pangulo, sa Kongreso, sa Pulis, at sa COMELEC na nagpapahirap sa atin ngayon. Kailangan nating bawasan yan at nailatag po natin lahat yan sa saligang batas sa konstitusyon. Tatakbo ka sa korte, election protest, tatakbo sa korte, but history tells us na 3 taon na hindi pa tapos ang kaso mo. Parang tapos pag babayarin ka ng napakalaki, parang seemingly trying to discourage you from protesting. So meaning, kung ano nangyari ng election, tapos na po yun. We have nothing against. Tapos na yan. Okay, let's forget about it. Bagamat hindi ako naniniwala sa resulta, at maraming hindi naniniwala sa resulta, let's forget about it. Let's look at 2020. Maliban magbago ang automated election system na maging transparent at credible, wala po tayong maasahang pagbabago. Si General Sito later will tell you, ang ipaglaban natin, sana matuloy talaga dapat ang election sa 2028. Maliliwanag mo ni General Sito yan. So we are here to ask the people. We will present po to you data. This will be a comprehensive report of the 2025 election. Pinagsama-sama na po namin lahat ng comments, lahat ng response ng NAMFREL, TPCRV, COMELEC, International Watchdogs, Attorney Respicio, Attorney Glenn Chong. Lahat na narinig natin, sinama-sama na ho namin, i-compile namin sa isang 3-minute video. Meron po kang PowerPoint presentation that we will also give it to you. And then, also the, anong tawag nito? Mga findings and analysis and opinions ng mga IT team at legal team po namin. Para po makita sa inyo. So, I'll give you a copy of the video. Mabilis po siya, 3 minutes, so please watch it carefully. Tapos, later on, biyak-biyakin po natin, and I'm sure that Attorney Respicio will be able to elaborate even further yung mga items na makikita nyo dito. So, magandang umaga po sa inyo lahat.